gusto mga kuhating ba't na yan, okay? Saan ka punta, Ma? Ma! Ano gagawin ko ngayon? Maglilinis? Mag-aaral? Sige na pa. Inis na nga lang ako. Huh? Leonardo Diary? Dear Diary, kanina, nag-decide ako magpunta sa Fairview Terraces sa Novaliches, Quezon City na dinisign ni Benoy at nagbukas na ang February 28, 2011 para mamasyal at mag-relax. It's my favorite mall to go to. While walking around, I decided to sit kasi masakit na ang paa ko. But unfortunately, wala na akong maupuan dahil basa na rin yung sahig. As I was looking for a place na pwedeng upuan, happened to pass by a man na mag-isa sa isang table. Mukha namang walang tao, so I asked him if I may sit in front of him, which he agreed. As I was browsing on my phone, the guy suddenly talked to me. He said, it's his first time to go here at Fairview Terraces. And dahil isa akong dakilang nilalang, I insisted to roam him around this place, which he again agreed. We start talking, and I found out his name is Vicente. Kalilipat lang pala nila rito sa Quezon City from their province. I showed him my go-to places, especially sa labas kasi ang sarap tambayan. Doon na rin kami kumain. We talked, enjoy, and exchange socials. Who knew na classmate ko pala siya? Hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa aking araw na ito sa Fairview Terraces. Basta, may plano po kami para magkita ulit sa weekend. Excited na ako sa mga susunod na mangyayari. I hope we became friends. Medyo type ko rin kasi siya. Joke. Till next time, diary! Nak? Giona, nak? Nakalimutan ko yung pitaka ko. Naglinis ka na ba ng bahay? Oo nga! O sige, mauna na ako. Dear Diary, sabi ko nga last time, magkikita kami ni Vicente, di ba? Surprise! Nagkikita kami ni Vicente sa school simula nung nagkita kami sa Fairview. Nagka-chat na rin at nag-update. Ayun, kumain lang kami sa kantin, nagtawanan, nagkwentuhan, hanggang sa parating ng teacher namin. 11:18 AM na nung hinatid niya ako pabalik sa room. At inabutan niya ako ng papel na nakatiklop, sabay umalis. Nagtaka ako dahil parang nagmamadali siya. Iniwan niya ako sa may pinto, magpapaalam pa lang ako. Binuksan ko naman yun at pinakasulat na tula. Pipiliin kita sa mga oras na pinili mo maging malumbay at mag-isa. Papakinggan kita sa mga gabing pinili mong tahimik na umagos ang luha sa iyong mga mata. Tatanggapin kita sa mga pagkakataon na tinalikuran ka ng mundo at hindi na kailanman bumalik upang magpakita. Espesyal ka, hindi lang dahil sa taglay mong ganda, kundi dahil sa mata mong nakita ko ang galaksiya. Mahalaga ka, hindi dahil lang sa dulot mong kakaibang ligaya. Mahal kita, dahil binigyan mo ako ng dahilan piliin ang mabuhay at pakita ang tala sa iyong mga mata. A journal from Miss K, April 3, 2023. 11:23 AM na, 7 minutes before dumating yung teacher namin. Agad ko siyang pinuntahan sa classroom at daling-dali pinatawag sa classmate niya. Paglabas niya, nalubong ko siya ng mahigpit na yakap. Wala sang reaksyon pero niyakap niya ako pabalik. We hugged for a good minute hanggang sa tinawag na ako ng classmate ko kasi papunta na yung teacher namin. I hugged him again at nagpatangay sa kaibigan ko. Hindi ko na nasabi mga dapat kong sabihin kaya chinat ko na lang siya.
Mahal din kita. Kita tayo mamayang uwian? Dear Diary, first date namin ni Vicente kanina. Dinala niya ako sa National Museum kasi nakwento ko pala nung unang kita namin na mahilig ako sa paintings. Nilibot namin yung museo na para bang we have all the time in the world. We were at the judiciary floor and went to Noli Me Tangere exhibit. Focus lang ako sa paintings ni Leonardo Tayo Cruz na natapos niya noong 2002 hanggang 2006. Inspired by Jose Rizal's famous novel, Noli Me Tangere. Going to the next painting, he held my hand. And it felt like the world stopped. Hinawakan niya yung kamay ko sa harap ng ikakasal na si Maria Clara na painting. The future is dark. Our fate is hidden. I do not know what I'm going to do, but I love only once, and I shall never belong to anyone without love. And you? What's to become of you? I held his hand back kasi sino ba naman ako para tanggihan to? It was so romantic. It's a dream. And I'm glad I experienced it with him. Akala ko nagpunta kami sa zoo because of the butterflies in my stomach. Hi, kinikilig ako, diary. Dear Diary, one of the things I dream about happened yesterday. Forgetting the world and letting the movies be an escape. Pina-experience sa akin ni Vicente yun kanina. I just found myself crying on Vicente's shoulder. Dahil sa nangyari kila George at Primo. Nanood kami ng The House of Us, directed by Cathy Garcia Molina noong 2018. Ginawa daw to ni Miss Cathy para sa nakakaranas ng complications sa pag-ibig. Medyo natakot lang ako sa pwedeng maging mangyari. Pero alam ko naman na hindi kami aabot sa ganitong punto ni Vicente. Kung magiging ganito man, katulad nila Primo at George, sana kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap, I hope in the end, kami pa rin. We can grow apart, but isn't it better to grow together? After the move, umuwi na rin ako kasi na-overwhelm ako sa pinanood namin. And I think Vicente noticed it. Nag-text si Vicente, kwento mo sa akin yung nasa isip mo bago tayo matulog? At ayan na nga, tinext na ako. Sige na, diary. Good night. Dear Diary, feeling ko nananaginip pa ako. Napanood lang namin ni Vicente yung buong theater act ng Mula sa Buwan. Pero saan? Sa bahay nila. Sorry na, Diary. Ang mahal kasi ng ticket. Pero hindi yun naging hadlang para hindi ko ito mapanood kahit naging team bahay man ako. I'm an avid fan of Mula sa Buwan kasi. So, sobrang pagkahuko. Na-search ko na ang nag-iisang Pat Valera pala ang gumawa ng masterpiece na ito noong December 2016. Akalain mo yun? Nagbangon din ng isang katanungan na laging kailangan natin itanong sa ating sarili. Ano ang handa mong isuko para sa pag-ibig? At mula doon, napagtanto ko na ang Mula sa Buwan ay isang paggalugod ng kabataan, revolusyon at pag-iibigan sa panahon ng pagkawasak at pagbabago. Ngunit kumikinang bilang isang kwento ang pag-ibig. Kahit na may katawa-tawang mga pangyayari dito. Favorite ko to kahit ilang beses ko pa siyang panoorin. Masaya rin ako kasi kasama ko si Vicente. Ubus ng energy ko pero puno naman ang puso ko. Good night, diary! Go. Dear Diary, nung nag-rehearse kami ng dance, nasaktohang natutukan ng araw yung dance place namin. So we have no choice but to look for a place na hindi mainit. Buti na lang, may lilim kaming nakita. Tumakbo ako para kunin yung tubig ko kasi sobrang init na talaga. Kaso ay sa Vicente na hawak-hawak yung tubigan ko. At ayan, ang dami na ring alam ng tropa ko. Bigyan nilang pinatugtog ang tala ni Sarah Geronimo. And we're just going with the flow kaya naman sinayaw na lang namin yun. The dance steps were just so groovy because it was choreographed by none other than Teacher Jersal Dapatsi, together with Chief Force for Sarah Geronimo. At alam mo ba, diary, na it only took 3 days to form the dance step of Tala? Ayun, since andyan na rin naman, while dancing, tinuro ko na rin kay Vicente at nakasabay naman siya. We danced like kids having fun sa gitna ng dilim. Nakasabay pa nga mga tropa ko. Kahit init na, tawa pa rin kami ng tawa. Iiyak lang ako sa saya, diary.
Dear Diary, lagi kami magkasama ni Vicente. Sobrang saya ng mga panahong yun. Feeling ko parang nasa Alapaa palagi. Kanina, kinantahan ako ni Vicente habang nag-aaral. On the verge of breaking down. Alam mo yun, yung mga tingin namin na puno ng kaba at kilig. Parang kanta ng puso na walang humpay. Ngayon, naalala ko pa yung araw na lagi kami magkasama sa bahay nila. Sabay namin kinakanta yung Leonora ng Sugarcane na binuo ni Cal Guerzon noong 2019. Inspired daw ang Leonora sa pagmamahal ng isang lalaki sa kanyang babae na gugustuhan. Ramdam na ramdam ko yung lyrics sa puso ko. Parang tugtugan tumutok sa kung ano meron kami ni Vicente. Hindi ko malilimutan yung araw na iniwan ni Vicente yung unang poem na ginawa niya at pinigay sa akin. Sa simpleng salita, nasabi niyang gusto niya akong ligawan. Parang chorus ng awit na Leonora. Ang tamis ng pag-ibig na tila walay hanggan. Di ko alam kung paano kasi sabihin ang nararamdaman ko. Pero ang mga titik ng kantang yun, parang siya na ang nagsasalita para sa akin. Saksi ang kantang Leonora sa aming kwento ng pag-ibig na tila walang hanggan. Punong-puno ka ng pagmamahal, Diary. Leona, anak. Saan mo nakuha yan? Susulat lang po ka. Nakita ko habang naglilinis ako. And I think it belongs to you. Alam mo ba, na dito nakasulat ang kwento namin ng iyong ama na si Vicente. Dito ko sinulat lahat ng kwento namin. Gusto mo pa ba malaman ang ibang kwento namin?